truck din ang pinagkakargahan. Nang maubos na rin nila yun, ang humalili ay di yan 2-4 lapad naman. Yan ang matindi ngayon. Most logging industries, even today, employ fewer than 5% of the community. The inhabitants, still direly poor. Material gain and significant development, a faraway dream. Even replanting promises have been unfulfilled. Ay sabi ay magtanim daw sila. Oh, ay kailan pa yun, sabi ko dumating. Pambobola na lang yun. Para sabihin mo, ay mabuti pala ito sila, nagtatanim din. Pero nabusog na kayo. Sa kasalukuyan na kami ay naghihirap na. Maski pagkapaa mo ng hipon, wala na. Katulad ngayon. Kung katulad noon ngayon, punta ka lang sa mga ilog-ilog, makakapa ka na ng maraming hipon. May ulam ka na. Ay ngayon, talagang wala. Said talaga. Gumagana ang kuryente. Tumatabo ng lupa. Ano ba mabuhay diyan? Wala na. Nung araw, mga aso ka. Sandali ka lang. Ngayon, ano pa ang asuhin mo? Inaabog ng senso. Ang bulldozer. Wala. Nagsilayo na yung iba. Conforme na lang. Yun nandito. Masanay na sa tunog ng mga makinarya. Nabibingi na rin yata. When the forest is cut, no form of replanting will replace the complex ecosystem that once existed. Presently, only 3% of old-growth forest is left. Between the population crisis and logging, all Philippine forests will be cleared by 2010. The Sierra Madres is synonymous with forests. And the best way to see the mountains is to take to the air and have a bird's eye view. The mountains look like a chessboard, as if some angry giant had gouged the mountain itself. The lush rainforest has been replaced by orderly groves of coconuts, the Philippines' largest monoculture. These treacherous roads are logging roads. Most of the people living here are migrants, dwelling in poverty. Pangit ang nagiging sitwasyon ngayon. Dahil ang gobyerno mismo pumapanig sa kanila maski mali. Dahil bakit nasabi ko, kung talagang ang gobyerno para sa tamang gawain, bakit nila pa hintulutan na ilaging ang kabundukan na hindi naman dapat lagingin? Dahil pag nilaging mo ang kabundukan unti-unti na yang gigiba. Unti-unti na masisira. Kaya saan ka pa pupunta? Even the cliffs have not been spared. Logs are rolled down the slopes, clearing everything from their path. Awaiting boats transport the lumber to an ever-growing population hungry for wood. Napakagandang bundok pero sinira nila.
kami ang naapektuhan dahil wala na kami halos makuhaan ng pagkain namin. Ay matindi. Ang laging kasi, irisyo sa gubat. Kumbaga sa akin lang. Kagaya niya no, yung karsada na yan. Ginawa ng karsada, halos ganyan. Yung tagibang bundok na yan, maliit. Halos wasak-wasak ang gubat. Halos yung mga nabubulabog na rin pati mga hayop. Only the upper thirds have any native foliage. Even these inaccessible mountains have been touched by commercial loggers. Carabao logging and finally cleared through Kaingin. Mga singgalan siya. Iba nga ni pinuputol hindi na kinukuha eh. Dahil bumabagsak doon sa hindi pwedeng puntahan ng bulldozer. Sabi ko sinayang na rin niya. The bare mountains lose their capacity to retain water. The fertile soil is washed out, choking rivers as they travel to the sea, eventually smothering coral reefs. Siltation is a major problem. Less than 5% of coral reefs is in pristine condition. Most of the mountains are completely denuded. Left behind is kogon, a practically useless grass. Granite shoulders and stunning cliffs watch in silent testimony as the forest clothing is stripped off the mighty Sierra Madres. Epekto ng pamumuhay namin, maraming hayop na nawala na dati aming nahuhuli nila na para kami mabuhay. Alam ninyo, sabi ko ang ginagawa ninyo. Para na ninyong pinutol yung kamay ng mga tribo. Katulad ng kahoy. Nawala na kaming asahan para mabuhay kami sa gubat. Puro senso ang narinig mo sa gubat. Kung hindi mo sila puntahan, hindi magtitigil. Kung hindi malakas loob ka, ay hindi ka rin pakinggan. Kagaya doon sa amin doon, yung di namin binawan ng nanay ko, wala, ubus na rin ng kahoy. Pero nakakuha sila, siguro mga 3 hakot na 5 truck. Matindi ang laging. Pag pumasok sila, nagkakaisa yung mga tribo na bawalan. Pares nang, huwag kayong pumasok dito. Kasi area namin to, masisira ang kagubatan. Kuminsan nakikinig naman sila, pero kuminsan matitigasin ang ulo. Hindi mo kayang pigilin. Anong lakas namin, maliit lang kami. Ibig ko sabihin sila sa kumpanya, saka may mga gamit pa. Sabi ko sa operator, ikaw, bumaba ka na, ikarga mo na itong kahoy. Ay, hindi na sabi niya na pwedeng ikarga ko yan dahil na-redik na yun. At pinutol mo. Redik pala yan. Layas na sila lahat, pati yung truck. Pagdating daw sa labas, sa lagpa nila. Oh, bakit? Nagsibaba na kayo. Ay, naku, Foreman, ang tatapang naman ng mga babaeng maliliit lang, mga Amazona yata. Ay, talagang mga nakataklis kami. Ang dala namin yung ito. Ang dala namin. Wala kaming ibang dala, basta itong itak. Ano namin. Adi, nabuta namin sila sa bundok. Sabi nila, nanay, magputol kami ng kahoy. Sabi ko, magputol kayo ng kahoy, nakaputol na kayo ng kahoy. Baba ang bordasel, baba ang